Nagising si Mang Eric sa ingay ng mga katrabahador na tila nag-uusap at nagtatawanan habang naghahanda sa kanilang biyahe. Nasa ilalim siya ng malaking truck na madalas niyang ginagamit sa paghahatid ng mga produkto mula sa pabrika. Tirik na ang araw, tanghali na, at batid niyang kailangan na nilang umalis upang makapaghatid ng mga paninda sa iba't ibang lugar. "Eric, gising na! Oras na para magbiyahe!" Sigaw ng kanyang kasamahan, si Rico, sabay tawa. Sanay na ang mga katrabaho ni Mang Eric na natutulog ito tuwing pahinga. Minsan nga'y pinagtatawanan nila siya, ngunit batid nilang lahat na kaya niya ito ginagawa ay dahil sa hirap ng kanyang pinagdadaanan bilang ama ng 3 anak. Nasa 40 na si Mang Eric, isang truck driver na nagsisilbi na sa parehong pabrika sa loob ng mahigit 13 taon. Alam niya ang bawat sulok at liko ng mga kalsadang pinagdaraanan ng kanilang truck. At kilala na rin siya ng mga taga-pabrika bilang isa sa pinakamaaasahan at masisipag na empleyado. Sa kabila ng kanyang edad, matipuno pa rin ang katawan ni Mang Eric, bunga ng araw-araw na pagbabanat ng buto. Habang nag-aayos ng kanyang sarili mula sa pagkakahiga sa ilalim ng truck, agad niyang naisip ang kanyang pamilya. Ang mga anak na siya nagbibigay sa kanya ng dahilan upang patuloy na magsikap. Hindi maalis sa isip niya si Kenji, ang kanyang panganay na anak, na ngayon ay nasa 2 taon na sa kolehiyo. Si Kenji ang pinakamalaki nilang gastos dahil sa matrikula. Ngunit wala itong reklamo kay Mang Eric dahil alam niyang bawat sentimong ibinabayad niya ay para sa kinabukasan ng kanyang anak. Si Kenji, malapit na magtapos. Bulong ni Mang Eric sa kanyang sarili habang sumisilip sa malayong kalsada. Makakaraos din kami. Napatigil siya saglit at nag-isip. Bukod kay Kenji, malapit na rin magsimula sa kolehiyo si Laura, ang pangalawang anak ni Mang Eric na katatapos lang ng high school. Malaking hamon ito sa kanilang pamilya dahil doble ang gastusin, pero alam niyang kakayanin nila. Si Alexander ang bunso ay nasa 2 taon pa lang ng high school, ngunit alam ni Mang Eric na darating ang panahon na kakailanganin din itong pumasok sa kolehiyo. Ang bawat isa sa kanyang mga anak ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng mga hirap ng buhay. Si Rodora, ang kanyang asawa, ay kilala sa kanilang lugar bilang isang mahusay na mananahi. Hindi man kalakihan ang kinikita nito mula sa pananahi, sapat na ito upang makatulong sa mga gastusin ng pamilya. Kapag may mga damit na ipapaayos o ipapatahi ang kanilang mga kapitbahay, si Rodora ang unang naiisip ng mga ito. Masipag, matyaga at maaasahan. Siya ang katuwang ni Mang Eric sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Bagamat simple lamang ang kanilang pamumuhay, dama ni Mang Eric na maswerte pa rin siya na may asawang kasing tiyaga ni Rodora. Habang nag-uusap ang mga katrabaho ni Mang Eric tungkol sa mga biyahe nila sa araw na iyon, sumasagi sa isip niya ang mga pangarap niyang nakaatang sa balikat ng kanyang mga anak. Paano niya matutustusan ang pag-aaral ni Kenji at Laura? Paano niya maipaghahanda ang kinabukasan ni Alexander? Alam niyang maraming pang pagsubok ang kakaharapin nila bilang pamilya, ngunit naniniwala siyang sa sipag at tiyaga malalampasan nila ito. "Pare, sigurado ka bang kaya mo mag-double shift mamaya?" Tanong ni Rico kay Mang Eric habang pinupunasan nito ang noo mula sa init ng araw. "Oo naman," sagot ni Mang Eric sabay pilit ang ngiti. Alam niyang kailangan niya magdoble kayod upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Walang oras para magreklamo o magpahinga ng matagal. Sa bawat biyahe ng truck, bawat galaw ng makina at bawat hakbang sa trabaho, dala niya ang pangarap na makaahon sa kahirapan at may ibigay ang magandang kinabukasan para sa kanyang mga anak. Sa pagsisimula ng kanilang biyahe, tahimik si Mang Eric sa loob ng truck habang iniisip ang mga plano para sa hinaharap. Paano siya makakahanap ng karagdagang pagkakakitaan upang mapag-aral ang dalawa niyang anak sa kolehiyo? Lalong bumibigat ang kanyang kalooban habang iniisip ang mga posibleng solusyon sa kanilang sitwasyon. Pero alam din niya na hindi niya kayang sukuan ng laban. Sa isip ni Mang Eric, hindi siya magpapatalo sa hirap ng buhay. Pagdating nila sa warehouse na kanilang paghahatiran ng mga produkto, napansin ni Mang Eric na may bagong supervisor na tila sinusuri ang bawat galaw ng mga driver at kargador. Napagtanto ni Mang Eric na baka may pagbabago na namang mangyayari sa kanilang sistema. At sa mga ganitong pagbabago, madalas sa mga mababang uri ng manggagawa tulad niya
ang pinaka-naapektado. Nang mag-break time sila, kinausap ni Rico si Mang Eric. Eric, narinig mo na ba? Mukhang may pagbabawas ng mga tao sa pabrika. Sinasabi nila na iilan na lang magiging permanente sa mga truck driver. Mukhang kailangan na natin mag-isip ng ibang plano. Sabi ni Rico, halatang nababahala. Biglang kumabog ang dibdib ni Mang Eric. Paano kung isa siya sa mga matatanggal? Paano na ang kanyang mga anak? Alam niyang hindi siya maaaring basta na mawalan ng trabaho, lalo na't malapit nang pumasok sa kolehiyo si Laura. Hindi niya pwedeng pabayaan na mawala ang pinagkukunan nila ng kabuhayan. Baka chismis lang yan. Sabi ni Mang Eric, pilit na pinapakalma ang sarili, ngunit halata sa kanyang muka ang pag-aalala. Alam niya hindi madali ang makahanap ng ibang trabaho sa edad niyang ito, lalo na sa linya ng trabahong sanay na siya. Sa bawat biyahe nila, hindi maalis sa isip ni Mang Eric ang takot sa posibilidad na mawalan siya ng trabaho. Pag uwi ni Mang Eric ng gabing iyon, ramdam niya ang bigat ng araw. Habang kumakain sila ng hapunan, kasama si Rodora at ang kanilang mga anak, pilit niyang ipinapakita na walang problema. Ngunit alam ni Rodora na may iniisip ang kanyang asawa. Eric, ano nangyayari? Mukhang mabigat na loob mo. Tanong ni Rodora habang tahimik na hinihintay ng kanilang mga anak ang sagot ng kanilang ama. Umiling si Mang Eric at ngumiti. Wala to, mahal. Iniisip ko lang kung paano ko mapapalago pa ang kita ko para masiguro natin na makakapasok si Laura sa kolehiyo. Alam niyang hindi niya pwedeng ipakita ang kanyang pangamba sa pamilya, lalo na't sila ang nagbibigay sa kanya ng lakas na magpatuloy. Ngunit sa loob-loob niya, ang mga pangarap para sa kanyang mga anak ang nagiging sanhi ng kanyang pag-aalala at pagsusumikap. Habang tumutulong si Kenji sa paghuhugas ng mga plato, lumapit ito sa kanyang ama. Tay, alam kong mahirap ang buhay ngayon, pero kaya natin to. Malapit na akong magtapos at pag nakagraduate na ako, tutulong ako sa pagpapaaral kila Alex at Laura. Huwag kayong mag-alala. Napangiti si Mang Eric kahit papaano'y gumaan ang kanyang loob. Alam niyang pinalaki niya na maayos ang kanyang mga anak at sa kabila ng lahat ng pagsubok, nananatili ang kanilang malasakit at pagmamahal sa isa't isa. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Mang Eric na ang kanilang pamilya ang siyang pinaka-importanteng kayamanan na meron siya. Ngunit kahit gaano kapositibo si Mang Eric, alam niya hindi pwedeng asahan na lang ang pangarap. Kailangan pa rin niyang kumilos, magbanat ng buto at humanap ng paraan upang matustusan ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. At sa kabila ng takot at pangamba, determinado siyang gagawin ang lahat upang makita ang kanyang mga anak na makapagtapos at magkaroon ng magandang buhay. Sa gabing iyon, bago siya matulog, tumingin siya sa mga bituin sa labas ng kanilang bintana. Makakaraos din tayo. Bulong niya sa sarili. Makakaraos din. Bawat araw sa buhay ni Mang Eric ay isang pakikibaka. Sa umaga pa lang, bago pa sumikat ang araw, gising na siya at naghahanda para sa mahabang biyahe. Habang tinatapik niya ang natutulog na makina ng kanyang lumang truck, tila ba nagsusumamo ito na sana'y kayanin pa ang bawat pag-ikot ng gulong nito. Alam ni Mang Eric na sa bawat pag-andar ng truck, kasama nito ang kanyang mga pangarap. Ang maitaguyod ang kinabukasan ng kanyang 3 anak. Kaya mo pa, luma ka man, pero may silbi ka pa. Bulong ni Mang Eric sa truck habang nilalagyan niya ito ng langis. Tila nakaalpas siya sa bigat ng inaasam na maayos sa trabaho sa araw na iyon. Ngunit hindi lang ang truck ang kanyang kalaban. Kalaban din niya ang init ng araw, ang ulan at ang hirap ng trapiko sa mga kalsadang madalas ay puno ng mga busina at sigawan. Minsan, naiisip niya kung paano siya nagtagal. Pero sa kabila ng lahat ng hirap, may dahilan kung bakit hindi siya sumusuko. Nariyan ang kanyang pamilya, ang tanging dahilan ng kanyang pagsusumikap. Hindi biro ang trabaho ng isang truck driver. Habang nakaupo siya sa loob ng truck, tinititigan niya mahabang kalsada na tila walang katapusan. Bawat pagliko, bawat saglit ng paghinto, dama niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Hindi lang niya binabagtas ang mga kalsada ng lungsod, binabagtas din niya ang landas ng mga pangarap niya para sa kanyang mga anak. Pangarap na makita makatapos ang kanyang mga anak at makapagtrabaho ng maayos.
Sa tuwing iniisip niya ang mga anak, napapangiti si Mang Eric. Alam niya bawat isa sa kanila ay nagsusumikap din, tulad niya. Si Kenji, ang kanyang panganay, ay seryosong nag-aaral sa kolehiyo. Kahit madalas ay abala ito sa mga gawain pang-akademiko, hindi nito nakakalimutan ang tulungan ng kanyang mga magulang sa simpleng mga gawain sa bahay. Kenji anak, malapit ka na magtapos. Minsan ay sinasabi ni Mang Eric sa kanya kapag sila'y magkausap. Alam kong pag natapos ka, tutulong ka sa ating pamilya. Pero gusto kong malaman mo na magsumikap ka rin para sa sarili mo. Oo tay, gagawin ko ang lahat. Sagot naman ni Kenji, puno ng determinasyon. Sa loob-loob ni Kenji, batid niya ang lahat ng sakripisyong ginagawa ng kanyang ama ay para sa kanila. Hindi siya magpapabaya sa kanyang pag-aaral dahil alam niyang iyon ang tanging paraan upang masuklean niya ang lahat ng hirap ng kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, si Laura, ang pangalawa sa magkakapatid, ay masiyahing bata, ngunit may malalim na pangarap. Kamakailan lang siya nakapagtapos ng high school at malapit na pumasok sa kolehiyo. Si Laura ay laging pinagmumulan ng liwanag sa kanilang tahanan. Siya ang nagbibigay ng saya sa gitna ng hirap ng buhay. Laura, ready ka na ba para sa kolehiyo? Tanong ni Mang Eric isang gabi habang nagpapahinga sila pagkatapos ng hapunan. Excited na po ako tay. Gusto ko na mag-aral at balang araw, makakatulong din ako sa inyo. Alam kong hindi madali ang buhay, pero gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Si Laura ay puno ng optimismo at determinasyon, tulad ng kanyang kuya Kenji. Ang bunsong si Alexander naman ay nasa high school pa lamang. Bagamat mas bata pa siya kaysa sa kanyang mga kapatid, hindi rin siya nagpapaawat pagdating sa pagsisikap sa pag-aaral. Madalas, pagdating ni Mang Eric mula sa trabaho, makikita niya si Alexander na abala sa kanyang mga aralin. Alam ni Alexander ang hirap na dinaranas ng kanilang ama kaya't ginagawa rin niya ang kanyang bahagi. Pa, balang araw, papalitan na kita sa pagmamaneho ng truck. Biro ni Alexander minsan, bagamat medyo pabirong sinabi, may bahid ng katotohanan ang kanyang mga salita. Gusto rin niyang magtagumpay para sa pamilya, para mabigyan ng pahinga ang kanyang ama mula sa araw-araw na pagbabanat ng buto. Sa tuwing naririnig ni Mang Eric ang mga pangarap ng kanyang mga anak, napupuno siya ng inspirasyon. Alam niya ang kanyang mga anak ang ilaw ng kanyang buhay. Sila ang nagbibigay ng lakas at determinasyon upang ipagpatuloy ang trabaho kahit na minsan ay tila imposible na. Hindi niya alintana ang pagod dahil sa isip niya, bawat litro ng pawis na pumapatak mula sa kanyang katawan ay isang hakbang patungo sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ngunit dumating ang mga araw na tila hindi kayang itago ni Mang Eric ang bigat ng kanyang nararamdaman. Isang araw, sa gitna ng biyahe, nagkaproblema ang truck na minamaneho ni Mang Eric. Bigla itong tumilig sa gitna ng kalsada, at bagamat sanay na si Mang Eric sa mga ganitong problema, hindi may iwasang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi na bago sa kanyang ganitong mga sitwasyon. Ang luma at gasgas na makina, ang hirap ng pagmamaneho sa traffic, at ang pagod na tila walang katapusan. Hay, bakit ganito? Hindi ko kayang mawalan ng trabaho ngayon. Bulong ni Mang Eric sa sarili habang binubuksan ang hood ng truck upang tingnan ang makina. Tila umuusbong ang mga pagdududa sa kanyang isipan. Paano kung mawalan siya ng trabaho? Paano na ang kanyang mga anak? Si Laura ay papasok na sa kolehiyo at si Kenji ay malapit na magtapos. Hindi pwedeng basta na lang siya mawala ng kabuhayan. Maya-maya, dumating si Rico, ang kanyang katrabaho, upang tulungan siya sa pag-aayos ng truck. Pare, mukhang malaki ang problema sa makina mo ah. Sabi ni Rico habang inaayos ang mga tools. Baka kailangan na nitong palitan, pero alam mo naman ang kumpanya. Hindi nagpapalit ng truck hanggat hindi talaga sira. Napalunok si Mang Eric, alam niyang totoo ang sinasabi ni Rico. Sa ganitong trabaho, walang kasiguraduhan ng mga bagay-bagay. Hindi tulad ng mga trabahong opisina na may mga benepisyo at pagkakataon para sa promotion. Sa pagiging truck driver, isang maling hakbang lang ay maaaring maging dahilan ng pagkawala ng trabaho. Nako, sana kayanin pa to. Hindi ko kaya mawalan ng trabaho ngayon, Rico. Alam mo naman, 3 anak ang pinag-aaral ko.
Sabi ni Mang Eric habang patuloy na nag-aayos ng makina. Ramdam ni Rico ang bigat ng sitwasyon ni Mang Eric. Hindi na rin bago sa kanya ang ganitong mga problema. Matapos ang ilang oras ng pag-aayos, umandar muli ang truck. Bagamat ramdam ni Mang Eric na malapit nang bumigay ang makina, pinilit niyang tapusin ang kanyang biyahe. Hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang kumita ng sapat para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Sa isip ni Mang Eric, ang bawat kilometro na tinatahak ng kanyang truck ay isang hakbang patungo sa katuparan ng mga pangarap ng kanyang pamilya. Pagkatapos sa isang mahabang araw ng trabaho, umuwi si Mang Eric sa kanilang tahanan na may ngiti sa kanyang muka. Bagamat pagod at tila ba lahat ng enerhiya ay naubos na sa biyahe, masaya siya makita ang kanyang pamilya. Si Rodora, na abala sa pananahi, ay ngumiti rin sa kanya habang inilapag ni Mang Eric ang kanyang mga gamit. "Kamusta ang trabaho mo, mahal?" Tanong ni Rodora habang patuloy sa pagtatahi ng mga damit na in-order ng kanilang mga kapitbahay. "Pagod, pero kaya pa," sagot ni Mang Eric habang naupo sa tabi ng asawa. Sa likod ng kanyang mga salita, alam ni Mang Eric na hindi lang pagod ang nararamdaman niya. May halong kaba at pangamba sa hinaharap. Ngunit hindi niya ipinapakita ito kay Rodora at sa kanilang mga anak. Ayaw niyang dagdagan ang kanilang mga iniisip. "Kenji, Laura, Alexander, halina kayo. Oras na ng hapunan." Tawag ni Rodora sa mga anak. Agad naman nagtipon-tipon ng 3 magkakapatid sa mesa. Masayang nag-uusap at nagpapalitan ng mga kwento tungkol sa kanilang araw. Habang kumakain sila, hindi maiwasang mapuno ng pagmamahal ang puso ni Mang Eric. Alam niyang mahirap ang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mayroon siyang pamilya na nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa kanya. Sa mga oras na iyon, habang kumakain sila, napagtanto ni Mang Eric na hindi pera o material na bagay ang tunay na kayamanan. Ang pagmamahal ng kanyang pamilya, ang kanilang pagsasama-sama at pagkakaisa, iyon ang tunay na nagbibigay sa kanya ng tapang na harapin ang bawat hamon ng buhay. Kahit gaano kahirap ang araw, palagi may dahilan si Mang Eric para ngumiti at patuloy na magsikap. Ang kanyang pamilya ang ilaw ng kanyang buhay. At sa bawat araw na lumilipas, patuloy siya nangangarap na balang araw, sa tulong ng kanyang pagsusumikap, mabibigyan niya ng mas maginhawang buhay ang kanyang mga anak. Na makapagtapos si Kenji ng kolehiyo, isang masayang selebrasyon ang naganap sa kanilang tahanan. Pinagsama-sama ang kanilang malalapit na kamag-anak at kaibigan upang ipagdiwang ang tagumpay ng panganay sa pamilya. Para kay Mang Eric at Rodora, ito ang bunga ng kanilang mga taon ng pagsusumikap at pag-aalaga sa kanilang mga anak. Matamis ang tagumpay, ngunit alam nila na hindi dito nagtatapos ang tunay na laban. Sa kabila ng saya ng pagtatapos, alam ni Kenji na higit na malaki ang mga responsibilidad na naghihintay sa kanya. Nais niya makatulong sa kanyang mga magulang, lalo na ngayong magsisimula ng pumasok sa kolehiyo si Laura. At si Alexander naman ay papalapit na rin sa kanyang mga huling taon sa high school. "Kenji, malaki na ang naabot mo. Naway wag mong kalimutan kung sino ka, anak. Ang tagumpay mo ay tagumpay ng buong pamilya." Wika ni Mang Eric habang tinitingnan si Kenji na suot ang kanyang toga sa araw ng kanyang graduation. Niyakap ni Kenji ang kanyang ama, dama ang bawat sakripisyo at paghihirap nito sa mga nagdaang taon. "Tay, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Kayo ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon." Makalipas ang ilang buwan, napagdesisyonan ni Kenji na subukan ng swerte sa ibang bansa. Batid niya sa Pilipinas, limitadong oportunidad lalo na para sa mga bagong graduate na katulad niya. Kahit na may mataas siyang posisyon sa universidad, ang realidad ng trabaho at sahod ay hindi sapat upang mabilis na makatulong sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, ipinaalam ni Kenji ang kanyang desisyon sa pamilya. "Tay, Nay, gusto ko pong mag-abroad." Wika ni Kenji, tila kinakabahan, ngunit puno ng determinasyon. "Mas malaki po ang kita doon, at mas mabilis ko matutulungan kayo. Gusto ko maibalik lahat ng sakripisyo nyo para sa amin." Nagulat si Mang Eric at Rodora.
ngunit hindi rin nawala sa kanila ang posibilidad na ito. Sa dami ng mga kakilala nila na nagtatrabaho sa ibang bansa, alam nilang isa itong hakbang tungo sa mas magandang oportunidad. Ngunit alam din nilang ang desisyon ni Kenji ay nangangahulugang pansamantalang pamamaalam. Kenji anak, sigurado ka ba dyan? Mahirap ang mag-ibang bansa. Wala kaming ibang gusto kundi maging maayos ka. Sagot ni Rodora, ang kanyang boses ay halatang may halong pag-aalala. Opo, Nay. Nais kong subukan. Alam ko pong mahirap, pero kailangan ko pong gawin ito para sa ating pamilya. Tugon ni Kenji, hawak ang kamay ng kanyang ina. Sa loob ng kanyang puso, nararamdaman niya ang bigat ng desisyon. Ngunit mas matimbang kagustuhan niyang makatulong at makapag-ambag para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Nagtagal ang kanilang usapan hanggang sa dulo ng gabing iyon. Ipinahayag ni Mang Eric ang kanyang suporta sa desisyon ni Kenji. Anak, hindi madali ang magtrabaho sa ibang bansa, pero alam kong kaya mo. Sa lahat ng pinagdadaanan natin, hindi ka bumitaw. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Naramdaman ni Kenji ang bigat ng responsibilidad na ipinasa sa kanya. Ngunit kasabay nito ay ang lakas na nagmumula sa kanyang pamilya. Nangako siya sa sarili na gagawin niya ang lahat upang magtagumpay, hindi lang para sa kanyang sariling ambisyon, kundi para sa kapakanan ng mga taong nagmahal at nagtaguyod sa kanya. Dumating ang araw ng pag-alis ni Kenji patungong ibang bansa. Bawat hakbang patungo sa paliparan ay may halong lungkot at saya. Alam nilang lahat na ang desisyong ito ay isang malaking hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. Ngunit hindi maiiwasan ang lungkot ng pansamantalang pamamaalam. Habang pinipigil ni Rodora ang kanyang mga luha, si Mang Eric naman ay pilit na pinapalakas ang loob ng kanyang panganay na anak. Babalik ka anak. Isipin mo lang, hindi ito pamamaalam, kundi pansamantalang paglayo para sa tagumpay. Sabi ni Mang Eric habang niyayakap si Kenji. Sa kabila ng pagkalalaki at tapang na ipinapakita ni Mang Eric, dama ni Kenji ang takot at pangungulila ng kanyang ama. Oo tay, babalik po ako. Hindi ko po kayo bibiguin. Sagot ni Kenji, hawak ang mga bag na puno ng pangarap. Na magpaalam na siya sa kanyang mga kapatid, yakap ni Laura ang kanyang kuya ng matagal. Alam niyang mamigat ang mga darating na araw, ngunit naniniwala siyang lahat ng sakripisyo ay may magandang kahihinatnan. Alam nilang ang desisyong ito ay hindi madali, ngunit ito ang pinili ni Kenji upang mas mabilis na makaahon sa hirap. Anak, siguraduhin mong kumain ka na maayos ha. Huwag ka magpapalipas ng gutom. Mahirap magkasakit sa ibang bansa, lalo na't mag-isa ka ron. Sabi ni Rodora habang tinutulungan si Kenji sa kanyang mga gamit. Puno ng pag-aalala ang kanyang muka, ngunit pilit niyang itinatago ang luha. Hindi niya gusto makita ng anak ang kanyang kahinaan sa pagkakataong ito. Opo, Nay. Ako pa ba? Kayang-kaya ko to. Kayo po ang mag-ingat dyan. Lagi kayo mag-text sa akin ha? Sagot ni Kenji habang nagbibiro, sinusubukang magpalakas ng loob. Sa likod ng bawat ngiti, batit ng bawat isang bigat ng emosyon sa pag-alis ni Kenji. Ngunit wala nang atrasan, kailangan niyang magtagumpay. Sa kanyang pagdating sa ibang bansa, agad na bumungad kay Kenji ang kakaibang kultura at klima. Hindi tulad ng mainit at makulay na paligid sa Pilipinas, ang malamig na simoy ng hangin ay tila isang paalala ng bagong pagsisimula. Sa una, nahihirapan si Kenji sa mga pagbabago. Iba ang wika, iba ang mga tao, at maging ang kanyang mga kasamahan ay tila hindi interesado sa kanya bilang isang bagong empleyado. May mga araw na siya nag-iisa sa apartment. Tanging mga larawan ng kanyang pamilya ang nagbibigay ng lakas sa kanya. Mahirap pala talaga dito. Bulong ni Kenji sa sarili isang gabi habang nakaupo sa kanyang maliit na kwarto. Pero para sa kanila, kakayanin ko. Nang magsimula si Kenji sa kanyang trabaho, hindi nagmadali ang kanyang pag-a-adjust. Sa opisina, kinailangan niyang patunayan ang kanyang sarili bilang isang bagong empleyado. Madalas siyang hindi pinapansin o binibigyan ng mga mabibigat na gawain na tila sinusubok ang kanyang kakayahan. Sa mga panahong iyon, may pagkakataon na nararamdaman ni Kenji ang pagkapagod.
hindi lamang pisikal kundi pati na rin sa emosyon. Madalas, ang pakiramdam ng pagiging malayo sa pamilya at mga kaibigan ay bumabalot sa kanya, lalo na sa tuwing gabi kapag tahimik na ang lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya sumuko. Sa bawat araw na pumapasok siya sa trabaho, palagi niya iniisip ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ama na walang patid sa pagmamaneho ng truck upang maitawid ang pangangailangan ng pamilya. Lahat ng sakripisyo ni Mang Eric ay nasa puso ni Kenji at iyon ang kanyang naging inspirasyon upang magpatuloy. Kapag nahihirapan ako, iniisip ko lang si tatay. Siya nga, araw-araw niyang binabaybay ang mga kalsada. Minsan, nasisiraan pa ng truck, pero hindi siya sumusuko. Kaya paano ko magagawang sumuko? Sabi ni Kenji sa kanyang kaibigan, isang Pinoy din na nagtatrabaho sa parehong kumpanya. Isang araw, matapos ang ilang buwang pagsusumikap sa opisina, napansin ni Kenji na unti-unting nagiging magaan ang kanyang trabaho. Naging mas madali na ang pakikisalamuha sa mga kasamahan at nagkakaroon na siya ng respeto mula sa kanila dahil sa kanyang dedikasyon. Unti-unti, nagkaroon siya ng tiwala sa kanyang kakayahan at sa kanyang posisyon sa kumpanya. Bagamat malayo pa ang kanyang nararating, alam niyang unti-unti niyang nakakamtan ang kanyang mga pangarap para sa kanyang pamilya. Habang si Kenji ay nagsusumikap sa ibang bansa, ang kanyang pamilya sa Pilipinas ay patuloy din nagsisikap upang mapanatiling maayos ang kanilang buhay. Si Laura, na ngayon ay nasa kolehiyo na rin, ay sumusunod sa yapak ng kanyang kuya. Puno ng determinasyon si Laura, lalo na dahil alam niya ang sakripisyo ng kanilang kuya Kenji ay para sa kanila. Mangarap ka na mataas, Laura. Huwag kang matakot magsumikap. Madalas na sinasabi ni Mang Eric sa kanyang anak. Nakikita ni Mang Eric sa kanyang mga anak ang mga pangarap na minsang inisip niyang abutin, ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon dahil sa hirap ng buhay. Kaya naman, mas doble ang suporta niya sa kanila. Si Alexander, ang bunso, ay kasalukuyang nag-aaral sa high school at nagpapakita rin ng gilas sa akademya. Madalas niyang sabayan si Mang Eric sa pagmamaneho ng truck kapag weekend. Sa kabila ng hirap ng buhay at distansya, patuloy ang komunikasyon ni Kenji at ng kanyang pamilya. Hindi nila hinahayaang maging hadlang ang layo ng pagitan nila upang maiparamdam ang pagmamahal sa isa't isa. Bawat padala ni Kenji, bawat mensahe, bawat tawag ay laging puno ng pangako na hindi siya susuko at magpapatuloy sa laban para sa kanila. Makalipas ang ilang taon, patuloy pa rin nagsusumikap si Kenji sa kanyang trabaho sa ibang bansa. Bagamat hindi pa siya nakakauwi mula nang umalis, nararamdaman niya ang tagumpay sa kanyang mga kamay. Nakapagpadala na siya ng sapat upang matustusan ang mga pangangailangan ng pamilya. Naipagpatuloy ni Laura ang kanyang pag-aaral at si Alexander ay malapit na makapagtapos ng high school. Sa isa sa mga araw ng pahinga ni Kenji, nakatanggap siya ng balita mula kay Laura. Kuya, gusto ko lang malaman mo, nag-graduate na ako ng kolehiyo. Salamat sa iyo, kuya. Hindi ko ito mararating kung hindi dahil sa iyo. Tila nabunutan ng tinig si Kenji. Sa mga sandaling iyon, naisip niya na ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang hirap, ang pagod, at ang mga araw na nagdududa siya sa kanyang kakayahan. Ngunit sa bawat pagdududa, nariyan ang inspirasyon na dala ng pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Hindi na sayang ang kanyang mga sakripisyo. Nagawa ko. Bulong ni Kenji sa sarili, puno ng kagalakan. Hindi ko man sila kasama ngayon, pero alam kong naging bahagi ako ng kanilang tagumpay. Sa loob ng maraming taon ng sakripisyo ni Kenji, natutunan niya ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kung anong meron ka o anong posisyon ang narating mo. Ang tagumpay ay nasusukat sa kung paano mo naisakripisyo ang iyong sarili para sa mga taong mahal mo. At sa bawat araw, alam niya ang kanyang mga sakripisyo ay nagbunga na. Hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para rin sa kanyang sariling paglago at pagkilala sa halaga ng pamilya at pagmamahal. Makaraan ng halos 6 na taon ng pagsusumikap ni Kenji sa ibang bansa, nagbunga ang lahat ng sakripisyo at determinasyon. Mula sa pagiging isang regular na empleyado, nakamit niya ang mataas na posisyon bilang CEO ng sister company na kanyang pinagtatrabahuhan. Isa itong malaking tagumpay, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong pamilya.
Alam ni Kenji na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay para sa kanyang mga magulang at ito rin na nagtulak sa kanya upang gawin ang lahat na makakaya. Dahil sa tagumpay na ito, nagkaroon si Kenji ng kakayahang tulungan ng kanyang kapatid na si Laura na sumunod sa kanya sa ibang bansa. Kahit alam nilang si Kenji ang dahilan kung bakit madaling nakapasok si Laura, hindi kailanman ginamit ni Laura ang pangalan ng kanyang kapatid para sa sariling kapakanan. Laura, tandaan mo, nakuha mo ang posisyon dahil sa iyong kakayahan at hindi dahil sa akin. Ipakita mo sa kanila na kaya mong magtagumpay sa sarili mong paraan. Bilin ni Kenji sa araw ng unang trabaho ni Laura sa kanilang kumpanya. Ngumiti si Laura at tumango. Oo naman kuya, hindi ako magiging pabigat. Alam kong binigyan mo ako ng pagkakataon, pero ipapakita ko na kaya ko ito sa sariling pagsusumikap. Nagsimula si Laura bilang isang regular na empleyado, tulad ng ibang bagong pasok sa kumpanya. Bagamat alam ng lahat na kapatid siya ng CEO, hindi niya ginamit ito upang magkaroon ng pabor o madaling trabaho. Nagtrabaho siya na masigasig, pumapasok na maaga at hindi umuuwi hanggat hindi natatapos ang kanyang mga gawain. Madalas siya makita nagtatrabaho pa rin kahit tapos na ang oras ng trabaho. Laura, umuwi ka na. Huwag mong pilitin ang sarili mo, sabi ng isang kasamahan niya, ngunit lagi siyang tumutugon ng, okay lang ako, gusto ko na siguraduhin na maayos ang lahat. Naging inspirasyon si Laura sa iba pang mga empleyado ng kumpanya. Nakikita nila na kahit kapatid siya ng CEO, hindi ito naging dahilan para mag-relax o umasa na lamang sa koneksyon. Unti-unti, nagsimula siyang umakyat sa posisyon dahil sa kanyang sariling kakayahan at pagsusumikap. Hindi nagtagal, nagkaroon siya ng sarili mga proyekto at naging isa sa mga pinakatanyag na empleyado sa kanilang departamento. Sa bawat tagumpay ni Laura, ipinagmamalaki siya ni Kenji. Ngunit sa kabila ng kanilang mga tagumpay, may isang bagay na nag-uukit ng lungkot sa kanilang mga puso. Ang pagkakawalay nila sa kanilang mga magulang at bunso, si Alexander. Sa Pilipinas, naging mas maayos ang buhay ni Mang Eric at Rodora. Hindi na kailangan magdoble kayod ni Mang Eric at sa wakas, nakakapagpahinga na siya na sapat. Hindi na rin kailangan magsakripisyo ni Rodora para sa pananahi ng mga damit. Dahil buwan-buwan ay nagpapadala sina Kenji at Laura ng pera. Naging magaan ang kanilang pamumuhay. Nakabili sila ng ilang gamit sa bahay, napaayos ang kanilang bubong at nakapagpatuloy sa pag-aaral si Alexander na walang iniintinding malaking gastusin. Alam mo mahal, hindi na talaga natin kailangan magtrabaho ng sobra ngayon, sabi ni Mang Eric habang sila nagkakape sa kanilang sala. Si Kenji at Laura, grabe ang sakripisyo para sa atin. Dati, pinapangarap lang natin to. Pero ngayon, nararanasan na natin ang kaginhawaan. Ngumiti si Rodora at sumandal sa kanyang asawa. Oo nga, pero iba pa rin ang buhay kapag kumpleto tayo. Kahit gaano pa kalaki ang naipapadala nila, ang hiling ko na lang talaga ay makasama silang muli. Sana, sa mga darating na taon, makakauwi na sila. Bagamat masaya sila sa kanilang kasalukuyang buhay, ramdam ni Mang Eric at Rodora ang lungkot ng pagkakahiwalay nila sa kanilang mga anak. Sa bawat padala ni Kenji at Laura, sa bawat video call at mensahe, may bahagi ng kanilang puso ang umiiyak na hindi nila makasama ang kanilang mga anak. Pinapangarap nila na balang araw ay magiging buo muli ang kanilang pamilya, magkasama sa hapagkainan, nag-uusap ng harapan at hindi na kinakailangan tingnan lamang ang kanilang mga anak sa screen ng cellphone. Basta't balang araw, magkakasama rin tayo. Laging sinasabi ni Mang Eric kay Rodora tuwing nag-uusap sila tungkol kina Kenji at Laura. Malapit na yan, mahal. Sa ibang bansa, patuloy ang pag-angati na Kenji at Laura. Bagamat nagiging maayos ang kanilang mga karera, hindi may ikakaila ang bigat ng kanilang damdamin tuwing naiisip ang kanilang mga magulang. Sa bawat tagumpay na nakakamtan nila, alam nilang ang pinakamalaking tagumpay ay ang muling mabuo ang kanilang pamilya. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng trabaho, nakatanggap si Kenji ng tawag mula kay Laura.
Kuya, naiisip ko lang, kamusta na kaya sina tatay at nanay? Tanong ni Laura, may halo lungkot sa kanyang tinig. Alam mo Laura, naiisip ko rin yan palagi. Hindi na sila bumabata. Gusto ko na rin makauwi at makasama sila. Kahit na ang dami nating nagagawa dito. Iba pa rin kapag kasama mo ang pamilya mo. Sagot ni Kenji habang nakaupo sa kanyang opisina, nagmumuni-muni. Napubuntong hininga si Laura. Tama ka kuya. Iba talaga ang pakiramdam kapag malayo ka sa pamilya. Nakakatulong nga tayo sa kanila. Pero gusto ko na rin silang makasama. Sa kabilang banda naman, kahit maluwag na ang buhay, hindi kailanman nagkaroon ng luho sina Mang Eric at Rodora. Hindi sila bumili ng mga mamahaling damit o gumagamit ng mga bagong kagamitan na magpapakita ng kanilang pag-angat. Sa halip, nanatili sila sa simpleng pamumuhay. Ang uri ng pamumuhay na kinalakihan nila at kinagiliwan. Kung dati nagsusuot si Mang Eric ng lumang t-shirt at tsinelas sa pagpunta sa bayan, ganoon pa rin siya kahit pa ngayon ay may kaya na sila. Si Rodora naman, kahit mayroon na silang sapat na pera, ay patuloy pa rin tahimik na gumagawa ng mga simpleng gawaing bahay, hindi inaalintan ang malaking pagbabago sa kanilang kalagayan. Ang mga sobrang pera mula sa padala ni Kenji at Laura ay kanilang iniimpok sa bangko. Hindi nila iniisip na gastusin ito para sa mga bagay na hindi naman nila kailangan. Para kay Mang Eric at Rodora, ang pera ay hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang mga anak. Pinaplano nilang itabi ang mga ipon upang sa huli, kapag dumating ang araw na kailanganin ito ni Kenji, Laura at Alexander, may maibibigay sila bilang suporta. Hindi sila nagpapatalo sa tukso ng karangyaan, sapagkat batid nilang ang tunay na yaman ay nasa pagmamahalan at pagkakaisa ng kanilang pamilya. Isang araw, napagpasyahan ni Mang Eric at Rodora na magtungo sa bangko upang magdeposito ng pera. Kasama nilang bunsong anak na si Alexander, na ngayon ay malapit na magtapos ng kolehiyo. Na magkasama silang tatlo sa maliit na sasakyan, ramdam ni Alexander ang saya at kapayapaan sa mga mata ng kanyang mga magulang. Ngunit kahit ganoon, napansin din niya na luma at simple pa rin ang kanilang mga kasuotan. Sa kanyang isipan, natatanong niya kung bakit hindi bumili ng bagong damit ang kanyang mga magulang kahit kaya na nila. Ma, pa, bakit po hindi kayo bumili ng bagong damit? May pera naman tayo. Tanong ni Alexander, puno ng pagkaalala. Ngumiti si Rodora at hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Anak, hindi kailangan magbihis ng magara para sabihing maayos na ang buhay. Masaya na kami ng tatay mo sa kung ano ang meron tayo, hindi sa damit o gamit na susukat ang halaga ng tao. Napaisip si Alexander sa sinabi ng kanyang ina. Alam niya may punto ito, ngunit alam din niyang hindi lahat ng tao ay ganito mag-isip. Habang papalapit sila sa bangko, nararamdaman niyang maaaring makaranas sila na hindi magandang pagtanggap dahil sa itsura ng kanilang mga kasuotan. Pagdating sa bangko, tahimik silang pumasok, bitbit ang bag na may lamang pera para ide-deposito. Pero bago pa man sila makalapit sa pintuan, napansin agad ni Alexander ang mga tingin ng mga tao. Mga tingin na puno ng pagdududa at pangungutya. Ang kanilang simpleng kasuotan ay tila hindi angkop sa inaasahang imahe ng mga kliyente ng bangko. Naku, sino ba naman to mga to? Mukhang wala namang pera. Bulong ng isa sa mga nag-aabang sa labas ng bangko. Nagkatinginan sina Mang Eric at Rodora at bagamat naririnig nila ang mga bulungan, sinubukan nilang huwag pansinin ito. Lumingon si Alexander sa paligid at napansin niya na lahat ng mga kliyente ay nakasuot ng magagara at mamahaling damit. Malayong malayo sa simple at payak na pananamit ng kanyang mga magulang. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, ngunit pinili niya manahimik. Nang papasok na sila sa bangko, bigla silang hinarang ng isang security guard. Pasensya na po, pero mukhang kailangan niyo po ng appointment bago makapasok dito. Hindi po namin basta-basta pinapapasok ang lahat. Napatingin si Mang Eric sa security guard, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. May dala po kaming pera na ide-deposito. Regular na kliyente po kami ng bangkong ito. Mahinahon niyang paliwanag, pero tila hindi ito sapat
para sa mga tao sa loob. Wala ba kayong mas magandang damit? Baka akala ng mga tao dito naghahanap lang kayo ng limos. Sabi pa ng isa pang kliyente habang naglalakad papasok. Bagamat sanay na si Mang Eric at Rodora sa mga mapanghusgang mata, tila iba ang sakit na dulot ng pagkakataong iyon. Si Alexander na tahimik na nagmamasid ay unti-unting nararamdaman ng galit at inis. Paano nila nagagawang husgahan ang kanyang mga magulang? Gayong wala silang alam tungkol sa mga sakripisyo at hirap na pinagdaanan ng mga ito. Tay, huwag na tayo dito. Maghanap na lang tayo ng ibang bangko. Mahina, ngunit puno ng emosyon na sabi ni Alexander. Hawak ang braso ng kanyang ama. Papaalis na sana sila. Subalit, bago pa sila makalabas ng pinto, narinig nila ang pagtawag ng isang pamilyar na boses mula sa likuran. Sir Eric! Ma'am Rodora! Sigaw na manager ng bangko, si Miss Santos, habang nagmamadaling lumapit. Buong galak at masiglang umiti ito, tila nagdadala ng magandang balita. Ang tingin niya ay puno ng pagpapaumanhin sa nangyari kanina. Ngunit kasabay din ng ngiting iyon ay tila may mas malaking balita siyang nais iparating. Nagulat si Mang Eric at Rodora. Hindi nila inaasahan na tatawagin pa sila ni Miss Santos. Huminto sila, nagkatinginan at bahagyang naguguluhan sa tila kakaibang sigla ng manager. Nang lumapit na si Miss Santos, nagawa pa nitong yumuko na bahagya bilang paggalang at humingi ng tawad. Pasensya na po sa nangyari kanina. Hindi dapat kayo pinakitaan ng ganoong klaseng asal. Hindi nila alam na mga tao sa kanilang harapan ay hindi lamang kliyente, kundi ang mga bagong may-ari ng bangkong ito. Sabi ni Miss Santos, may malalim na pagrespeto sa kanyang tinig. Napatingin sina Mang Eric at Rodora sa isa't isa, tila hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Bagong may-ari? Tanong ni Mang Eric, halos hindi makapagsalita sa gulat. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagtataka, hindi maintindihan ang sinasabi ng manager. Opo sir, kayo na po ang bagong may-ari ng bangko. Sagot ni Miss Santos, sabay bigay ng isang masiglang ngiti. Ibinili po ito ng inyong mga anak bilang regalo sa inyo. Lalong nagulantang ang mag-asawa, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Mula sa likod ni Miss Santos, lumitaw sina Laura at Kenji, parehong may malalapad ng ngiti sa kanilang mga muka. Hindi napigilan ni Laura ang kanyang pagtawa, tila natutuwa sa reaksyon ng kanyang mga magulang. Surprise po! Sabi ni Kenji, ang mga mata ay kumikislap sa saya habang papalapit sila ni Laura. Ilang buwan na po namin pinaplano ito. Gusto po namin ibalik sa inyo ang lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ibinigay ninyo sa amin. Napaiyak si Rodora sa kagalakan at agad niyang niyakap ang kanyang mga anak. Si Mang Eric naman, bagamat halatang naluluharin, ay pilit na pinipigilan ang kanyang damdamin habang nakatingin sa mga anak. Bakit niyo ginawa ito? Hindi naman namin kailangan ng bangko. Ang mahalaga sa amin ay kayo. Sabi niya, nanginginig ang boses. Tay, Nay, sabi ni Laura, hawak ang kamay ng kanyang ina. Kaya po namin ginawa ito dahil gusto namin ipakita sa inyo kung gaano kami ka-proud sa inyo. Lahat ng tagumpay namin, utang namin sa inyo. Hindi namin mararating ito kung hindi dahil sa inyo. Tumango si Kenji, nagpapatuloy ng paliwanag. Ang bangkong ito ay simbolo na lahat ng pagsusumikap nyo para sa amin. Kung paano kayo nag-ipon, nagtrabaho, at nagtiyaga upang maitaguyod kami. Ngayon, gusto namin ipakita sa inyo na lahat ng sakripisyo nyo ay nagbunga. Habang pinakikinggan ni Mang Eric ang mga salita ng kanyang mga anak, hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang luha. Tumayo siya sa harap ng kanyang mga anak, puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Hindi namin inakala na magkakaroon kami ng ganito kalaking biyaya. Sa totoo lang, sapat na sa amin na makita kayong masaya at magtagumpay. Pero ngayon, binigyan niyo pa kami ng higit pa sa aming inaasahan. Lumingon si Miss Santos, tila masaya sa nagaganap na tagpo sa kanilang harapan. Sir Eric, Ma'am Rodora, karapat dapat lang po kayong igalang. Hindi lang po kayo ang may-ari ng bangkong ito, kundi kayo rin po ang inspirasyon ng maraming tao.
Dahil po sa angking kabutihan ninyo. Habang patuloy ang pag-uusap sa loob ng bangko, unti-unti nang nag-iba ang tingin ng mga tao sa paligid. Ang mga tao na kanina lamang ay tumitingin sa kanila na may paghamak ay ngayon nakatingin na may paghanga at respeto. Hindi lamang dahil sa pagiging may-ari ng bangko, kundi dahil nakita nila kung paano inalagaan ng mag-asawa ang kanilang pamilya. Sa simpleng pananamit at mapagkumbabang kilos ni Mang Eric at Rodora, nakita ng lahat na ang tunay na yaman ay wala sa panlambas na anyo, kundi sa pagmamahal at respeto ng isang pamilya. Naiwan ang kanilang pamilya sa isang pribadong silid ng bangko, kung saan mas detalyadong ipinaliwanag ni na Kenji at Laura ang kanilang plano. Matagal na namin pinag-usapan ito, Tay. Nay, napagdesisyonan namin ni Laura na sa inyo na ilaan ng bangkong ito. Hindi lang ito negosyo, ito'y isang paraan para mas mapangalagaan natin ang ating kinabukasan. Paliwanag ni Kenji. Bagamat puno ng kagalakan ang puso ng mag-asawa, hindi nila maiwasang mag-alala. Pero anak, kaya ba natin? Paano kung hindi magtagumpay ang bangko? Ayaw namin kayong mahirapan. Wika ni Mang Eric halatang nag-aalala. Ngumiti si Kenji, hawak ang kamay ng kanyang ama. Tay, huwag kayong mag-alala. Alam namin ang ginagawa namin. Kaya namin to dahil kasama namin kayo at alam namin na kaya nyo rin. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Mang Eric at Rodora na ang kanilang mga anak ay hindi lamang basta nagtagumpay sa buhay. Naging responsable at mapagmahal ng mga tao rin ang mga ito. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap at sakripisyo, nakita nila na mas mahalaga sa kanilang mga anak ang pagsasama-sama ng pamilya kaysa anumang material na bagay. Nang lumabas na sila mula sa bangko, iba na ang pakiramdam ng buong pamilya. Hindi dahil sa pagiging bagong may-ari ng bangko, kundi dahil sa mas malalim na kahulugan ng kanilang tagumpay. Ang tagumpay na isang pamilya nagsakripisyo, nagsumikap at nagmahal. Ang mga tao sa paligid na kanina'y nagpakita ng paghamak ay ngayon ay humahanga at bumabati sa kanila. Sa huli, napagtanto ni Mang Eric na lahat ng kanilang pinagdaanan, ang hirap, ang sakripisyo at ang mga pagsubok ay hindi nasayang. Ang kanilang mga anak ay naging matagumpay, hindi lamang sa kanilang karera kundi sa kanilang pagiging mabuting tao. At ngayon, sa kabila ng lahat, ang kanilang pamilya ay mas buo at mas maligaya kaysa sa dati. Sa wakas, bulong ni Mang Eric sa kanyang sarili habang hawak-hawak ang kamay ni Rodora. Ito na ang pinakamagandang biyaya na natanggap namin, ang pagkakaroon ng pamilya na puno ng pagmamahal at respeto. At sa mga sandaling iyon, habang sila'y naglalakad pa uwi, alam nilang wala nang masihigit pa sa yaman ng isang pamilyang buo at puno ng pagmamahal.